Ibig sabihin, mag wag magpakialaman. Kaya nga ano yan, sa House tsaka sa Senate separate kayo. Hindi kayo magkaroon kayo ng parliamentary courtesy. Okay? Yan lang po yung sa balita natin diyan na pumapalag na po ngayon yung mga senador dito sa mga Yun nga din, sa gobyerno kasi, meron naman kayong mga nakatoka na mga posisyon, 'di ba? kagalang-galang na congressman natin kasi ang kapangyarihan nila, 'no? Napakamakapangyarihan ng congressman natin ngayon, buhat na si Tambi. Akala mo lahat kaya nila. Akala mo sila yung pinakamakapangyarihang mga tao ngayon sa buong mundo. Boom. So, kumusta mga kanoisis? So, ayun, welcome back na naman sa ating munting channel. So, ngayong araw, meron na naman tayong panonoorin na to. Mula ito kay Banat News Update. So, meron itong pamagat na just now, matindi to. Nabulabog ang Kongreso, Speaker nagulantang sa pasabog ni Senator Escudero at Senator Angara. So, yun, medyo mainit-init naman. Kita nyo naman sa title or sa thumbnail, di ba? Si McKinsey Speaker palayasin sa Kongreso, mga senador sanib puwersa na. So, yun, since connected ito sa pinapanood nating video lately, ay panoorin pa natin to para mas lalo pa natin ito maintindihan. Ano? At saka yun, sa mga mag-ano dyan, actually this is not madiin ng reaction. Kumbaga, reaction lang din ito ng simpleng mamamayan. Kasi nangangala pa tayo ng information or need pa natin itong masundan ng kasi yun nga, kakabalik lang din natin dito sa politics issues or politics reaction. Edi, yun, kailangan natin itong i-step by step, di ba? So, sa ngayon ay ano muna tayo, simpleng reaction lang kung kumbaga wala siyang madiin ng reaction or kung nag-e-expect kayo ng mga madiin ng comments, di ba? So yun lang naman. Again, ang video ito ay mula kay Banat News Updates, tapos yun courtesy sa boses ni Badong Aratilis, Sir Badong Aratilis, I mean. So, yun lang naman. Kung trip nyo naman ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, syempre huwag nyo na rin kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin. Tapos yun, di na natin to patatagalin pa. Again, yung title nito, just now, matindi to, nabulabog ang Kongreso, Speaker na nagulantang sa pasabog ni Senator Escudero at Angara. Let's start. Boom! Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Senado, pumalag na po sa pambubuli ng mga congressman. Pumalag na po ang mga senador. Ito po ang pahayag ni Angara. Yun. Araw-araw, inaaraw-araw daw sila ng mga congressman na ibuli dahil po dito sa gusto po ipapasa sa kanila ng mabilisan. Ito pong tinatawag nilang RBH6, no? Yung pong pagbabago sa economic provision ng Konstitusyon ng Pilipinas para makapagsimula na raw yung chacha. Cha-cha. Sabi ni, ito po ang sinabi ni Angara na siya po yung pinuno, no, ng nag-committee, subcommittee na anong tawag dito? Naghi-hearing po, no? Dito po sa charter change sa Senado, no? Particular, ito po siya po yung chairperson of Committee on Finance at siya po yung subcommittee on amendments, particular po dito sa amendments sa economic provision ng ating constitution. Iba din to si Escudero. Sabi ni Angara na sila po ay continuous sa pamamagitan po ng pagsasagawa halos araw-araw ng mga press conference nitong mga congressman ay continuous po yung pag-atake. It will help going forward, pero sana pag nasagi kami, hindi naman pwedeng hindi kami sumagot. Self-defense lang yon, inherent right of every individual, every institution to defend themselves. Sabi po ni Angara sa kanyang kapihan sa Senado. Hindi Ito ba din yung kinaganda ng mga senador natin kasi hindi sila basta-basta nauugamin. pag binubuli ka, hindi ka sasagot, hindi naman pwede. Boom. Ako ang kotor ng anti-bullying act sa House. Angara half jokingly. Boom. Okay. Nung tinanong po siya kung parang binubuli ba sila ng mga congressman, sabi po ni Angara, parang gano'n na nga po. Boom. Kasi inaraw-araw sila. Hindi ba parang bully yun? Yan po yung sinabi ni Senator Angara. Grabe, tapos yun, based nga sa mga ilang mga video na naririnig ko, yung mga kongresista or mga nagse-self-pity sila na wala daw silang magawa. Tapos yun nga, or sila daw yung binubuli. Tapos sa side naman pala ng mga senador, binubuli na daw sila or nakakaramdam na sila ng pambubuli. So ayun, kayo sa tingin nyo, sino kaya ang nambubuli sa dalawa? Ang Senado o ang Kongreso? Comment down below. Ng CR, tapos ando na naman yung bully, pati pala sa CR. Sige. Congressman sa CR. Hindi ba parang inaaraw-araw kami, parang guys, mag-break naman, time out, magtrabaho naman tayo. Yan po ang sinabi ni Angara, no, dito sa mga congressman. Alam nyo, minsan, di ba, yung mga bully, binubuli po niyan yung mga baban-ban-ban din. Ngayon ko lang po narinig na yung Senado, no? Ngayon ko lang po narinig na yung Senado, sa totoo lang, ay binubuli ng mga congressman. Ito lang po. Same, ako din. Ngayon ko lang din. Napakahina talaga ng liderato ng ating Senado ngayon. Never sa history po ng Senate na umaangal yung mga senador na binubuli sila ng mga congressman. Kung titignan niyo po, sa botong-boto na lang, pumapayag kayong bulihin kayo. Ang pinakakulelat na na senador, ang boto po niyan ay 15 million. Samantalang ito pong mga congressman, malaki ng 200,000 na boto para sa kanila. Di po ba? Tama. Kaya hindi ko alam kung bakit po kayo kinakayan-kayanan. Ngayon lang po, ngayong leadership nito ni Subiri at leadership ni Romualdez, kinakayan-kayanan po kahit po yung mga pinakamalakas. Yan ang ibig sabihin ni Sir Badong dito ay di daw talaga dapat yun kasi nga yung senador nga daw, pinakamababang boto lang daw noon ay mga nasa 15 million or yun na yung parang some kind maliit na boto na nakukuha nila, samantalang yung mga congressman daw ay nasa 200,000 votes lang. So
kumbaga sila yung may mas maraming power or kumbaga kung sa YouTube pa siya, parang mas maraming subscriber itong mga senador kaysa sa mga congressman, 'di ba? So, parang gano'n lang naman. Pre. House of Representative. Kahit po yung pinaka makapangyarihang speaker in the past, si Speaker Ramon Mitrat at si Speaker Jose de Venecia. Hindi ko po nabalitaan na binuli yung mga yung mga senador. Okay. Matapang. So, ang sinasabi po ng mga senado, mas maganda raw yung ginagawa nila kahit nababagalan yung mga congressman, no? Na transparent po yung ginagawa ng senado na hearing, Tama. no? Nalalaman po ng mga tao, naririnig natin kung ano yung mga gusto nilang baguhin. Kaya po mas maganda raw yun kaysa sa palihim na wala nang umaamin sa mga congressman na People's Initiative, no? Okay. Sa kaugnay na balita, sinabi naman po ni Senator Chis Escudero na hindi po pwedeng questionin anong otoridad ninyo, di ba? Sabi ni Chis Escudero, ano ang otoridad ninyo sa amin, no? Hindi nyo kami pwedeng utos-utusan. Nagalit na tuloy si Chis Escudero kahit na may heart 'yan, bars. Anong gagawin namin sa Senado, no? Kung kami naghihiring pa, maghintay kayo. At ito pa ang balik ni Escudero, no? Bakit hindi kayo lumantad na kayo ang nasa likod? O, basahin natin, Boom. mas maganda na baka sabihin nyo. Ito sabi ni Escudero, why don't they come out in the open? Be accountable and admit to the public that they are truly the ones behind this peking People's Initiative instead of doing a striptease. Di ba? Tinawag po niya yung Yun lang din kasi napaghahalataan sila eh. So yun, nabisto kayo ni Sen Escudero. So magpaliwanag kayo, men. kunting paghuhubad, striptease. Itong ginagawa nila, bakit striptease? O ito po, pinaliwanag ni Chis Escudero. Nung una daw, sabi nila, wala silang kinalaman. Then, sumunod na sinabi nila ay facilitator, but not orchestrator. Boom. Yan, ha? Una daw, walang kinalaman. Ikalawa, facilitator lang sila. And now, they have the nerve to say, titigil namin ang PI pag pinasa nilang RB86. So, ibig sabihin, Paano sila? Papalit-palit or parang hindi sila na briefing, men? sabi ni Escudero, talagang may kinalaman sila dito, no? Okay. At sinabi pa ni Escudero, hindi po pwede na yung mga tao na nakatira sa salamin na bahay, glass house, should not throw stones. Dapat. Huwag kang mambabato, sa madaling salita, huwag kang mambabato kung nakatira ka sa salamin na bahay. Boom. Dahil pag binato ka, barag-barag yung bahay. Okay. Ibig sabihin, wag magpakialaman. Kaya nga, ano yan sa House at sa Senate, separate kayo. Hindi kayo, magkaroon kayo ng parliamentary courtesy. Okay? Yan lang po yung sa balita natin dyan, na pumapalag na po ngayon yung mga senador dito sa mga... Yun nga din sa gobyerno kasi meron naman kayong mga nakatoka na mga posisyon, di ba? Kaya bakit nyo pa pakikialaman yung ibang posisyon mas alam naman nila yung mga ginagawa nila, di ba? So, parang ganun lang din. Isa din to sa nakakapagpagulo pa sa sitwasyon natin, especially sa government natin, di ba? Kagalang-galang na congressman natin. Kasi ang kapangyarihan nila no? Napakamakapangyarihan ng congressman natin buhat no si Tambi. Akala mo lahat kaya nila. Akala mo sila yung pinakamakapangyarihan mga tao ngayon sa buong mundo. Boom. Na sinasabi ni Mike Abe na binabanatan niya yung PNP spokesperson si Colonel Jean. Ano nang apelyido ni Colonel Jean? Pajardo. No? Sabi ni Mike Abe, bakit daw nagsasalita ng tapos itong si Colonel Jean Pajardo? Yun. Na nagsabi po siya na kahit daw maglabas ang ICC ng warrant of arrest ay hindi nila ipapatupad, hindi nila aarestuhin itong si dating Pangulong Duterte. Kaya sabi maghinay-hinay daw si Colonel Pajardo sa pagsasalita niya dahil hindi niya alam pag inutusan siya ng Pangulo dapat sumunod yung PNP. Ito po talaga nahihiwagaan ako. Dalawa lang po tapos sinabi pa po ni Mike Abe para mas malinaw lang po. Sabi pa ni Mike Abe, nilinaw na nga ni Guevara na ang magpapatupad ng warrant of arrest ay ang PNP. Doon na po sumabog yung utak ko. Teka muna, parang hindi ganyan yung pagkakatanda ko. Kaya po nag-research po ako. Huwag mo namang pasabugin yung utak mo, Sir Badong. May bago nga sinabi, ang Pangulo at saka si Guevara, no? Cool ka lang. Elipidio pa biyan. Cool ka lang. Nagalit na galit dito. Okay. Ito po, sabi po ni Mike Abe, no? Yun na nga, no? Dapat daw nagdadahan-dahan yung PNP spokes kasi baka hindi niya na mabaw. Parang gano'n, no? Yung bakit daw pinangungunahan ng PNP yung Pangulo ng Pilipinas samantalang pag nag-utos yung Pangulo ng Pilipinas ay susunod. Talagang hindi niya. Bida-bida na pala yung PNP kapag pinangungunahan nila yung Pangulo, di ba? Dalawa po yung hinala ko dyan, no? Is either fake news si Mike Abe Boom. sa sinasabi niya na yung PNP ay uutusan para dakpin si Digong kung may ICC warrant of arrest or hindi niya talaga nauunawaan, no? Ako, hindi siya fake news. Hindi niya lang talaga nauunawaan ng mga pahayag. Wala pa rin pong pagbabago. Okay, tinignan natin, no? Yung sinasabi ni Jean Pajardo, tama po 'yun. Nagpahayag po si Jean Pajardo si Colonel Jean Pajardo na kung sakali na mag-i-issue ng warrant of arrest ang ICC,
hindi nila ipapatupad. No? Boom. Malinaw po yan dahil usapin to ng jurisdiction. Tama. Usapin po ng usapin po to ng jurisdiction, usapin po to ng pagsasarili ng Pilipinas at walang jurisdiction sa kanila yung ICC. Tama nga eh. Isa din yan sa sobrang napakatunog talaga na usapin dito sa Pilipinas, yung ICC versus ex-President Duterte. So yun lang kayo. Agree ba kayo na papasukin yung ICC dito or hindi? Comment down below. Pengin naman ang mga opinion nyo dyan para malaman din namin, di ba? Okay, ikalawa. Ito po ay nakabatay sa pag-uutos ni Pangulong Marcos, no? Na paulit-ulit na nga, 'di ba? Sabi na nga ni Pangulong Marcos, walang jurisdiction ang ICC. Tama. Pwede silang pumasok dito, pero pangkaraniwang tao hindi makikipagtulungan. Ang PNP. Parang hindi yata nauunawaan to ni Mike Abe. Hindi Oo nga yan. Naalala ko nga yung sinabi ni President Marcos noon na papapasukin or makakapasok naman yung ICC dito pero hindi nila ito tutulungan at babantayan din daw nila ito kung ano yung mga gagawin nila, di ba? Something like that. So, yun lang. makikipagtulungan. Tama yan, makinig kayo yung mga fans ni Mike Abe para nauunawaan nyo yung hindi maunawaan ng hinahangaan nyo. No? Hindi makikipagtulungan ang mga ahensya ng gobyerno sa ICC. Tama. Sino nagsabi niyan? Marcos. Si Maudigs ba? Si Digong ba? Si President. Si Pangulong Marcos. Yes. Okay, ngayon, akala ko may sinabi bago si Minardo de Guevara na inuutusan niya na yung PNP na maghinay-hinay kayo kasi baka utusan tayo. Ang sinasabi niya, actually, ang sinasabi nito ni Mike Abe, baka magbago ng isip ang Pangulo. Kita mo, akala mo pinagtatanggol mo ang Pangulo. Meron bang Pangulo na pabago-bago isip? Yun. Tama nga naman. Para kang naano dyan, man without words or isa kang lalaking wala sa iyong salita. Something like that. So, syempre as a Pangulo, kailangan mo talaga maging firm sa mga pinagsasabi mo, di ba? Especially nasagap na yan ng media. Kasi magre-reflect din yan sa'yo or sa pagiging Pangulo mo kung papalit-palit ka. Dapat panindigan mo kung ano yung una mo sinabi, di ba? Na nga akusasyon sa kanya, di ba? Yun na nga ang akusasyon sa kanya na pabago-bago ng salita, pabago-bago ng isip. Tapos Ulitin. hindi kagalit sa akin. Hindi rin kita kilala, pero makinig ka. Kung gaano kamali ang idol mo na si Mike Abe sa pag-intindi. Boom. No? Intindihin mo kasi kawawa naman kayo. Nililigaw kayo ni Mike Abe, mali na nga. Ano to blind. Ano yung Tactics. kasabihan? Yung bulag ang umaakay sa kapwa bulag. Ouch. Talagang pahulog kayo. Simple lang naman po, wala naman po mabigat na usapin doon. No? Mahina lang po talaga umintindi si Mike Abe. Ouch. Hindi niya po naintindihan. Ito, basahin po natin. Okay, so meron parang something clashing na naman sa pagitan ni Mike Abe at saka ni Sir Badong Aratilis. So, yun. Matindi din to kasi same naman yung mga taong yan na may mga ano din dito sa especially politics, di ba? Sabi ni Soljen. Hinggil po dyan, no? Ito po paliwanag ni Soljen. Baliktad po yung pagkaunawa ni Mike Abe. Ito po the PNP's statement that it will not enforce any warrant that may be issued by the ICC is simply in obedience to the directive of the President who exercises control over the executive department including the National Police. So ito po ay pagtalima lang, no? I consider, Marcos earlier announced, ito po yung sinabi ni Pangulo Marcos, I consider this as a threat to our sovereignty, therefore the Philippine government will not lift a finger to help any investigation Yun. that the ICC conducts. Yun yung sinabi. Investigation pa lang hindi na makikipagtulungan. Paano pa yung aarestuhin mo ang Pangulo ng Pilipinas? Wala kang Yan yung sinabi ni PBBM doon about sa ICC and Duterte. jurisdiction. Dating Pangulo pala. Di ba? Ayan po, no? Mike Abe, bago ka kumuda, may pangalan ka pa naman, sikat ka. Boom. Media ka pa. Ngayon, hindi mo maunawaan yung mga sinasabi nila Minandro. Wala pong sinasabi na yung PNP ay inuutusan ni Pangulong Marcos na sumunod sa ICC. Kayo lang naman ICC ng ICC. Wala po, ulitin ko na naman, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Therefore, hindi po dapat sumunod ang PNP sa ICC. Boom. Okay? Malinaw po. Malinaw ba? Para sa akin malinaw na yun. Kayo ba? Malinaw na ba yun? Comment down below, guys. Hindi ko maintindihan Nag-enjoy Ngayon ako. ko lang napupuna kasi walang ganong balita. Tinignan ko yung mga nila. Siya talaga yung pinakasabit sa lahat ng mga vlogger. Okay, dito po nagkakatalo naman, no? Sa pananaw naman po, masyadong unfair, no? Hindi, double standard. May double standard po. Itong mga vlogger, kasama po ng media, no? Pareho Alam niyo yung vlogger ni BBM at media, pareho na ng sinasabi. Unlike kay Pangulong Duterte, independent yung mga vlogger sa pag-iisip kaysa sa media. Okay, bakit po? Ito po kasi yung sitwasyon, no? Yung pakikipagkaibigan ni Duterte ay yung sa China. Di ba ang akusasyon? Yun, yung sa China din issue. I think labas na ito Pero sige, tapusin na lang natin. Masama. Inaakusahan nyo masama pro-China. Ngayon po, tingnan niyo kung gaano kayo ka-double standard. Nakita nyo umatin si First Lady dun sa okasyon ng Chinese New Year.
sa Chinese Embassy. Tinawag ba ng mga media at saka ng mga BBM vlogger na pro-China si First Lady, Boom. di ba? Pero pag nagkataon na si Sara Duterte yung katabi Automatic. ng Chinese ambassador, Natawa ako dun sa huling bira, no? Akala ko patapos na yun. Pinagsiksik sa 30 seconds na yung panahon daw ni Tatay Digong, tinatawag siya na pro-China, which is actually before sobrang dami nag-agree sa ginawa ni Tatay Digong dati kasi nga ayaw niya nga daw na magkaroon ng digmaan ang China at Pilipinas kasi kawawa daw tayo, wala talaga tayong tsansa. Tapos yun nga, yung Amerika yung nagpo-provoke ng war, di ba? So, yun, marami namang nag-agree doon. Pero nung pagpapasok na ni PBBM, tapos yun nga, nag-iba ng insight ng mga tao kasi ang China ay continuous pa rin sa pambubuli ng Pilipinas ngayon. Even though, nambubuli din naman sila nung time ni Duterte dati siguro. Kalimutan ko na, parang ganun. Tapos, yun, ngayon, doon na nagsilabasan na si Tatay Digong ay pro-China nga. Tapos, yun yung nagiging issue na ngayon. Kasi syempre, kita nyo naman yung pinagagawa ng China, di ba? Nakakainis na din talaga. Tapos yun, ayon kay Sir Badong dito na sinabi niya na yung si First Lady, yung asawa ni PBBM, umattend daw ng Chinese New Year. Bakit daw hindi sinabihan or wala daw say ang BBM vloggers at ang media na pro-China siya. So, yun lang yung huling banat ni Sir Badong. So, medyo nakakaano din yun. So, ayun, yung hirit na yun ay wala, pang-inis din talaga yun sa kabila ni Sir Badong. So, magaling din man inis itong si Sir Badong. Ano. Tapos yun lang, kapag kasi si Bifi Sara daw yun, for sure daw, ipa-plug na yun as, pro-China talaga kayo mga Duterte. Tapos yun, sabi niya nga dyan na bakit meron daw double standards yung kabila, di ba? So, yun lang naman. About nga doon sa mga ano. So yun lang, bale 3 topic pala 'to sa loob ng isang video, ano. Kayo ano masasabi niyo sa videong ito, guys? Comment down below your opinion para malaman din natin ano. Tapos yun, I-suggest you na panoorin niyo ang videong ito na wala ang mukha ko, Banat News Updates. Ang original video link nasa description box below. Subscribe niyo 'yan. Tapos itong si Sir Badong Aratilis, subscribe niyo rin 'yan kung gusto niyo ng mga ganitong balita about sa politics dito sa Pilipinas ano. Tapos yun, bago niyo rin iwan yung channel natin, syempre huwag niyo na kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga ganitong video reaction, 'di ba? So yun lang naman, again and again and again. Nice Spectator is out.